Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuan ho natin ang kahabaan ng EDSA sapagkat yung anti-corruption rally ng Simbahang Katolika ay idaraos nga ngayong hapon. Alamin natin ang mga update at kumustahin natin yung patuloy na pagdating ng mga makikibahagi sa naturang aktibidad. May pag-ulat live si DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila. Yes, Bongo Dennis, magandang hapon. Magsasagawa nga ng anti-corruption rally na siyang pangungunahan naman ng Simbahang Katolika ngayong araw yan ng Linggo. Sa ganap nga yan na 2:00 ng hapon dito sa EDSA Shrine. Pangungunahan nga yan ng Simbahang Katolika, yung malaking pagtitipon at ito ay bahagi rin ng ika-100 anibersaryo ng kapistahan ng Kristong Hari. Ayon pa sa simbahan, Bongo Dennis, hindi lamang ito isang pagdiriwang kundi isang malaking panawagan sa lumalalang korupsyon na nagaganap sa bansa. Sisimulan ang mismong programa sa isang maikling prosesyon pasado 2:00 ng hapon, kasunod nga yan ng misa na pangungunahan ni Cardinal Pablo Virgilio David, Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Samantala, magsisilbing panimula ang naturang anti-corruption rally bilang pagsisimula ng isang malaking kilos protesta na magaganap naman sa darating na November 30 na tinaguri ang Trillion Peso March Movement sa People Power Monument. Samantala, kanina meron po tayong nakapanayam na isang dadalo sa anti-corruption rally at pakinggan natin ang panayam ng Star FM Manila. Kasi, tinan mo naman ang nangyari ngayon, di ba? Ang lalaki nang nawawala ng pera. Tapos yung pinaghirapan ng bayan, taong bayan, di ba? Samantala kung mahirap nga magnakaw, nakulong agad. Samantala, tinan mo nagnakaw sila, bilyon-bilyon, hindi na ibalik. Hindi pa nakukulong, kailangan pa talagang imbestigahan. Bakit kung mahirap, kailangan pa bang imbestigahan? Kulong agad, di ba? Yan ang pinakaayaw ko. Kasi pangalawa, yung pira natin, di ba tayo nagsweldo sa kanila? Pero anong ginagawa? Kinukuha nila na walang paalam ng bayan, di ba? Sayang. Ang dami naghihirap. Maawa naman sila sa mga... Ayan nga ang naging panayam ng Star FM Manila sa isa sa mga dadalo sa anti-corruption rally na magaganap nga ngayong 2:00 ng hapon sa EDSA Shrine, Bongo Dennis. Kumusta naman yung pagdating ng mga tao at hanggang anong oras ba itong aktibidad na ito? Lalo't may mga kababayan tayo, hahabol dahil may mga obligasyon. Kapag linggo yung iba, maglalabaw pa siguro at may mga aasikasuhin sa kanilang mga pribadong buhay. Paano ang aktibidad dyan, DJ Kimi? Yes, Bongo Dennis, kanina nagsimula yung misa ng 10:00 pa lamang ay marami ng tao ang talagang pumunta na para magsimba sa may EDSA Shrine, Bongo Dennis. At kanina sa mga nakapanayam natin na mga usher na mga organizer doon sa mismong anti-corruption rally sa mismong EDSA Shrine na Bongo Dennis, talagang 2:00 pa lamang magsisimula at yung mismong programa ay aabutin hanggang 4:00 hanggang sa mga susunod pang mga oras, Bongo Dennis. Yung lagay dito ng mga tao, Bongo Dennis, ay unti-unting dumarating. Yung ibang mga organizer din ay punong abala na at makikita rin natin na yung mga kapulisan ay nandito na rin nagbabantay. At samantala kanina nakapanayam din natin yung isa sa mga liderato ng kapulisan na maayos ang lagay ng kapaligiran ng EDSA Shrine at sisiguraduhin nila na secure yung mga dadalo para sa anti-corruption rally, Bongo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, DJ Kimi. Mula rito sa lungsod ng Quezon, nag-uulat Star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!